pag-aaralan natin ang isang paksa na may kinalaman sa ating team patungkol sa salt and light. Diba? Yan ang ating team. Ang topic natin mula dito sa team nating ito is the power of influence. Say influence. So mahalagang bagay na napag-aaralan natin ang patungkol dito sa influence sapagkat alam natin na ang isa sa mga pinaka-importanteng katangian ng asin at ng ilaw ay influence. Say influence. Ang example natin dito, ang isang basong tubig na puno, lagyan mo ng kahit konting asin, pag ininom mo ay maapektuhan ang buong tubig niya at to'y magkakaroon ng alat. And even sa isang room na kung saan ay madilim, pag sinwitch on mo ang ilaw, ay biglang magliliwanag sa isang room. Kanyang naapektuhan ang buong kwarto. At kung wala man po na switch on, yung sa bintana lang, kung ito'y ay natatakpan ng kortina at umaga na, pagtanggal mo, paghawi mo doon sa kortina, yung sunlight ang siyang magbibigay liwanag sa buong kwarto. So, na-impluwensyahan ng liwanag yung buong kwarto kung kaya't nagliwanag siya. Now, pinag-uusapan natin ang power of influence sapagkat whether we like it or not, kung anuman ang behavior natin, kung anuman ang ating way of thinking ay produkto ng mga bagay na umimpluwensya sa atin. Hindi ka naging ganyan sa sarili mo lang sapagkat pwede na yun pong behavior mo o yung takbo ng isipan mo ay galing o mula sa mga tao na umumpluwensya sa iyo. Pwede po yun. O kaya ay galing sa mga bagay na napapanood mo. O kaya ay galing sa mga bagay na natutunan mo at nakikita mo sa iba. Kaya bakit ka naging ganyan? Dahil sa impluwensya marahil ng mga taong sinasamahan mo. Kaya tayo ay produkto ng influence. Sabi mo sa katabi mo, you are a product of influence. Kaya pinag-uusapan natin ang power of influence. Sapagkat dito ay nakita ko na ito ay napakahalaga. Now, what is influence? Ano ba ang tinatawag nating impluwensya? Gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, na ang influence is the ability to have an effect on the thinking, belief, and behavior of someone. Pag sinabing impluwensya, kapatid, ito po yung epekto sa buhay ng isang tao. O pwede siyang good influence sa iyo o pwedeng bad influence. Yan po ang ating pong pinag-uusapan dito. Example natin ng good influence. Nung ma-sharean mo yung tao, napaniwala mo siya sa sinasabi mo o napagbago mo yung iniisip niya. Ang tawag dyan ay the power of influence. Kung meron kang kakilala na iba ang takbo ng isipan, and then naituwid mo yung takbo ng isipang yun, naliwanagan siya dahil sa iyong sinasabi o pagpapayo sa kanya. Ang tawag ay the power of influence. Yan. Halimbawa, may taong may maling paniniwala at nakumbinsi mo siya na mali yun
at tinanggap niya yung paliwanag mo. Ang tawag dyan ay power of influence. Meron din naman tayong sinasabing bad influence na may isa kang kaibigan na inaaya kang sumama sa kanya para mag-mall kayo at natapat na yun ay linggo. Nakatakda ka sanang dumalo sa gawain ng Sunday. Kaya lang nahikayat ka niya na sumama sa kanya. Kaya hindi ka nakadalo ng iyong pagsamba sa Panginoon. Ang tawag dun ay power of bad influence. Na-impluensyahan ka nung kaibigan mo na dapat sana ay nasa church ka, sumasamba at nakikinig ng salita ng Diyos. Ang problema, kasama ka niya doon sa mall, nagsasayang lang kayo ng mga oras doon, paikot-ikot lang, patingin-tingin sa mga bibilhin at kahit wala kang pambili, at kakain ka lang doon. Ang tawag doon ay power of bad influence. Pwede rin naman po ang halimbawa dito ay na-inspire mo yung tao na sundan ang halimbawang nakikita sa iyo. Kasi ang influence, hindi lang po ito tayo ay naaapektuhan ng sinasabi o sinasalita ng tao. Pwede pong nakaka-impluensya tayo o ang ibang tao ay nakaka-impluensya sa atin sa pamagitan ng halimbawang ipinakikita nila. Okay? Halimbawa, may isang Christian na gusto niyang maging katulad mo na maayos ang pananamit. Kasi tuwing linggo, nakikita ka niya ang galing mong manamit. No? Ika nga ay mahinhin sa pagkilos, maingat sa pananalita. At pag nagsuot ka, wow, talaga naman, di ba? Parang ang model. At dahil doon ay sinusundan ang iyong style, ang tawag doon ay power of influence. Kaya tanungin mo ang katabi mo, sabihin mo sa kanya, may influence ka ba? Ibig sabihin, may mga tao bang gumagaya sa'yo? O nag-iisa ka lang? O kaya ay halimbawa, may close friend ka dito sa church na nagpapatuloy sa pag-attend ng equipping process katulad ng PEPSOL training. Ngayon, nang napupunan nila na active ka sa pagdalo ng pre-encounter, encounter God retreat, mamayang gagawin yun, simula alas 4 hanggang bukas. No? Tapos ay nag-attend ka ngayon ng post-encounter na tapos mo. And then nag-a-attend ka ng School of Leaders, nasa level 1 ka na or level 2. May mga close friend ka na hinihintay ka pa nila na matapos kasi para kayo sabay-sabay uuwi. At dahil doon, nagkaroon sila ng desire na mag-equipping process din. Gusto nilang tularan ka. Ang tawag doon ay power of good influence. Ayan. Ano naman ang halimbawa ng bad influence? May close friend ka sa church na dumadalo ng equipping process. Ang problema ay pareho kayong umaatin ng equipping process. Ang problema, hindi siya nagpatuloy dahil siguro sa ibang problema at ilang kadahilanan. At dahil doon, hindi mo na nakikita yung close friend mo, tinatamad ka na rin dumalo ng School of Leaders. Katulad din niya, hindi ka na rin dadalo. May impluensya sa iyo yung kaibigan mong iyon. Na-impluensyahan ka na hindi na rin magdalo. Ang tawag ay the power of bad influence. Kaya kung ano ang iyong nagiging characteristic, kung ano ang nagiging behavior at mga decision mo sa buhay, ay bunga ng mga taong umi-impluensya sa iyong kaisipan,
umuimpluwensya sa iyong mga desisyon sa buhay. At meron pang example ng bad influence na halimbawa, ang bait-bait mong tao. Naging close ka sa isang taong salbahe. Halimbawa, isang lalaki ka na wala kang kahilig-hilig sa girls. Hindi ka nga nagkaka-crush. O isa ka namang babae na wala kang kahilig-hilig sa boys. Hindi ka nga nagkaka-crush. Pero nung mapasama ka sa mga mahihilig sa boys at mga mahihilig sa girls, nagka-interest ka ngayon. Ang tawag doon ay the power of good and bad influence. Kaya tignan mo ang sarili mo. Pag-aralan mo. Ano ba ang umuimpluwensya sa buhay mo? Good or bad influence? Ngayon, ang atin pong team ay salt and light. At yan ang ipinahahatid sa atin na tayo ay matulad sa asin na mayroong good influence. Tayo ay matulad sa light na may good influence. Ano naman ang larawan ng bad influence? Yung lebadura. Ito yung pampaalsa sa tinapay. Di ba? Maglagay ka lang ng kaunting pampaalsa sa ginagawa mong arena para maging tinapay, ay uumbok na siya. Ika nga, lalaki siya. Amen? Ang lebadura ay larawan ng kasalanan. So, it influences the behavior and the character of the people. Kaya lang, ang sabi ni Kristo, kayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. So, ina-assume ni Jesus, lahat ng Kristiyano ay maging good influence. Kaya tignan mo ang katabi mo. Sabihin mo sa kanya, "Oy, wala akong ginagawang masama sa iyo, ha? Huwag mo akong ibibintang kung bakit nagkaganyan ka." Amen? Ang ikalawa, what is influence? Influence is the capacity to have an impact on someone. Yung bang malakas ang dating sa'yo. Malakas ang epekto, sa English, strong effect, sa buhay mo ang isang tao. Merong ganun, merong tinatawag na bad influence. Na yung bad influence na yan, okay na sana eh. Nagbabasa ka na nga ng Bible eh. Kaya lang, napalakaibigan ka sa isang addict sa computer games eh. Na walang katuloy ng interest sa Bible. Na addict ka tuloy sa computer. Sino nag-aya sa'yo? Pinsan mo. Kaibigan mo. Kapitbahay mo. Classmate mo. Dahil doon, hindi na naging priority sa iyo ang Bible reading, kundi puro computer games na lang maghapon. Kaya galit na si nanay sa iyo. Saan ka ba nagsusuot, bata ka? Lagi kang hindi makita. Yung pala, nasa computer shop. Anong ginagawa? Hindi naman nagre-research ng assignment, kundi naglalaro maghapon. Inaabot ng madaling araw, walang tulugan, dahil sa ML o Mobile Legend na kanyang nilalaro. So, ibig sabihin, yung tao na umuimpluwensya sa kanya ay nagkaroon ng strong impact para sa kanya. Kaya lang ang problema, bad influence. Dapat ay good influence. Na dati wala kang kainti-interest na magbasa ng Bible. Dati wala kang kainti-interest umattend ng prayer meeting. Pero sino naghikayat sa iyo para magbasa ka ng Biblia? There's someone who influences you. There's someone who has a strong impact in your life. Sino kaya yun? Pwedeng leader mo. Pwedeng cell group leader mo. Pwedeng isang kapatiran sa Panginoon. Sinirang kanya. Kaya nagkaroon ka ng desire, bumili ng Pinoy version. Ganun po.
O kaya nagkaroon ka ng desire dumalo sa prayer meeting. Yan. Kasi yan po, kapatid, ang tinatawag natin impact, the power of influence. Sino ang naghikayat sa iyo para dumalo ngayong umagang ito? Ano nakapaghikayat sa iyo? Yun ang umimpluwensya sa iyo. Kaya kamayan mo, katabi mo, sabihin mo, buti na lang may good influence sa iyo. At inuna mo ang gawain sa Panginoon. Isa pang example ng strong effect on someone through the power of influence. Halimbawa, pumasok ka sa isang kwarto na punong-puno ng mga taong malulungkot at puro depressed ang buhay. Maaaring sila'y iniwan ng asawa o iniwan ng boyfriend o ng girlfriend. O maaaring yung mga tao ay nabigo sa kanilang desire na makapasa sa board exam. Nagkataong sama-sama sila sa isang kwarto, tahimik, at iba ay manggiyak-ngiyak. Pero nang pumasok ka sa kwarto at nagsimula ka ng magsalita at mag-joke sa kanilang harapan, bigla po ka mo nagtatawanan na sila, nabago na yung kanilang aura. Amen? Nawala na yung kalungkutan sa kanila. Something has changed. Ang tawag doon is the power of influence. Amen po ba? Gusto nyo bang maranasan natin? Hindi yung ganoon ang malungkot, kundi tayo ay nakapagpapangiti sa isang taong sambakol ang mukha. Sa isang taong malungkot ang mukha. Tignan mo katabi mo, baka yung katabi mo ang haba ng nguso. Di ba? Problemado. Nakatabi ka lang, mamaya ngumingiti na. Nakausap ka lang, mamaya masaya na siya. Amen? Ang tawag doon is the power of influence. Ilang tao na ang na-impluensyahan mo. Magpapakamatay na sana, hindi natuloy. Dahil nakausap mo yung tao. Ang tindi ng impluensya mo. Amen po ba? Nagbago ang isipan. Alam niyo po ang pinakamahirap sa lahat. Yung makumbinsi mo ang isang tao. Lalo na kung yung taong yun ay sarado kandado na isip niya. Talagang decided siya doon sa isang bagay. Naka-mindset na. And then nabago. Yung kanyang isipan, nabago mo. Wow, grabe ka. Sabi sa katabi mo, wow, grabe ka. Matindi ang iyong impact sa kanila. Amen? You have a strong impact. Ang tawag ay the power of influence. Praise God. Ngayon, pinag-uusapan natin ang patungkol sa influence. Paano po ba ako magiging mabuting impluensya sa ibang tao? How to become a good influence? Lahat tayo nagnanais na maging blessing. Amen? Sa mga tao. And actually, yun talaga ang disenyo ng Diyos sa bawat mananampalataya ni Kristo. Kindly raise nyo ang kamay nyo kung kayo'y tunay na mananampalataya ni Kristo. Bagayway nyo ang inyong mga kamay. Ayan. Doon pa lang sa book of Genesis ay ipinahayag na yung mga manggagaling kay Abraham na ama ng pananampalataya ay magiging pagpapala sila sa lahat ng tao. Magiging pagdaluyan ng pagpapala, magiging blessing ang mga apo ni Abraham. Sabi sa Biblia, kung tayo ay na kay Kristo, tayo ay apo ni Abraham. So kung tayo ay na kay Kristo at apo ni Abraham, ibig sabihin, magiging good influencer tayo sa maraming tao. At yan ay sinusugan lalo ni Jesus Christ nang ipangaral niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, you are the salt of the earth. You are the light of the world. So, tumutukoy sa influence po yung good influence.
sa mundong ito. At ang tindi pala ng isang Kristiyano. Kasi bakit? Ang calling natin ay hindi pang Pilipinas lang. Ang panawagan sa atin maging good influencer ay hindi lang sa ating community, kundi sa buong mundo. Kasi ang sabi niya, you are the salt of the earth. Kayo ang asin ng sangkatauhan. Kayo ang ilaw ng buong mundo. Kaya tayo kapatid ay pwedeng gamitin ng Diyos to influence others. At mangyayari yan. Bakit kamo? Dahil po sa social media. Kung may Facebook account ka, amen? Kahit sa ibang lupalop ng bansa o ng daigdig, pwedeng mabasa ang iyong mga pinupost. Kaya wag kang basta magpo-post na mga sama mo ng loob at hinanakit mo sa sino man. At post ka ng post doon na kung saan ay nakakapagbigay lang ng discouragement sa buhay ng tao. Dapat yung makakapulot sila ng pagpapala. Yung makaka-impluensya sa kanila. Na kung saan ay tatanggap ka ng maraming testimonies na mga mensahe mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sabi nila, I was blessed with your post. I changed my mind. Na? And because of you, my life becomes okay. Amen? So, ibig sabihin, naka-impluensya ka ng mga tao. Amen po ba, kapatid? O ilan ang tao dahil sa iyo ang nagpakamatay? O dahil sa mga pinopost mo, ilang tao ang inggit na inggit sa iyo? Sabi mo sa katabi mo, bakit ang tahitahimik mo ngayon? Okay, so bago natin sagutin how to become a good influence, ang Diyos ang nagbibigay ng power of influence sa atin. Kailangan malaman mo yan. Yung power of good influence, hindi yun nagmula lang sa sarili natin. Ito ay galing sa Diyos. In order to have an impact on others people's lives, God has to give us influence in the eyes of the people. Kailangan bigyan tayo ng Diyos ng magandang impluensya sa paningin ng mga tao. You know why? Because we cannot control how people see us. Hindi natin kontrolado kung paano tayo tinitignan ng tao. Kung ano yung opinion ng tao sa atin, we cannot control it. But God can control how people see us. Amen po ba? Kung paano ka tignan ng tao, hindi natin kontrol yun. Pero, pwedeng kontrolin ng Diyos yung mga tao kung papaano sila tumingin sa atin. Ngayon, ang bawat mananampalataya ni Jesus Christ ay ginawa ng Diyos na good influencer. Pakita nga natin ang mga gawa 2 talatang 47. Kaya may mga babagitin ako mga verses na hindi ko kasi inilagay dyan sa slide. At gusto ko magtrabaho itong media team para nang sa gayon kapatid ay may pakinabang naman doon sa assignment na naka-assign dito sa tawag dyan sa slide. Alright. So, gawa 2:47. Ang sabi ng Acts 2:47, nagpupuri sila sa Diyos at tinalulugdan rin sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Sabi ng English, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Ito po yung mga mananampalataya na kasama ang 3,000 nakinig ng salita ng Diyos na naimpluwensyahan sa preaching ni Apostle Peter. At nagsumama sila sa mga turo ng mga alagad, sa prayer,
sa pakikipag-fellowship sa bawat Kristiyano. At dito kapatid, ang sabi ng verse 47, sila ay naging mga worshiper. At ito ang gusto kong bigyang emphasis. Kinalulugdan sila ng lahat ng tao. And enjoying the favor of all the people. Ano ang kahulugan niya na kinalulugdan sila ng lahat ng tao? Ibig sabihin na iimpluwensyahan nila ang lahat ng tao. Amen? Yun ba ibig sabihin nun? They influence all people. That's why they enjoy the favor of all the people. Ano ang resulta ng magandang impluensya nila sa mga tao? Ang sabi ng verse 47 ay bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. Kaya pagka maganda ang impluensya mo sa mga tao, marami sa kanila ay napaniniwala sa kanilang pangangaral tungkol kay Jesus, kaya naligtas. Kasi yung sinisharean mo, kailangan ma-impluensyahan mo isip niya. Pag hindi mo ma-impluensyahan, hindi mo siya mahihikayat. Kung mag-i-invite ka sa church para dumalo yung gusto mong makasama sa church, kailangan ma-impluensyahan mo siya. Kasi hindi siya sasama sa iyo kung hindi mo siya na-impluensyahan. Ngayon, ang Diyos pala ang nagbibigay ng impluensya. At dahil dyan, ano ang number one na dapat na tayo kapatid na maging, ano ang dapat nating tanggapin para tayo ay maging good influence? Una, mga kapatid, ay hilingin natin sa Diyos na mabautismuhan tayo ng Holy Spirit with initial evidence of speaking in unknown languages. Kailangan daw po tayo ay makaranas na mabautismuhan ng Holy Spirit, no? Na mayroong initial sign. Pag tinanggap mo ang Holy Spirit, magsasalita ka ng ibang wika na hindi mo naman pinag-aralan. Dito nakita ho natin, kapatid, kung papaano na ang bottom line, bakit na-impluensyahan ng mga unang Kristiyano ang mga tao? Bakit sila ay nakahikayat ng maraming tao ay dahil po sa ipinangako ni Kristo na banal na Espiritu. Ang sabi sa mga Gawa 1:8, pakita natin, brother. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. So sa pagsaksi o sa pag-share ng gospel, we need influence para makahikayat tayo ng mga tao. Para mapaniwala mo yung classmate mo, yung kaibigan mo, yung kumpare mo, yung kumari mo, maging ang mga asawa mo, o ang iyong mga anak, o ang iyong kapatid. Para madala mo sila sa Panginoon, kailangan mo ng influence. At dito tinuturuan tayo, kapatid, papaano naging good influencer ang mga unang mananampalataya sapagkat tumanggap sila ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At yan ay importante sa ating lahat. At nang tanggapin nila yan, Acts chapter 2, verse 1 to 4. Nakita natin ang sinasabi ng Acts chapter 2, verse 1 to 4. Ang sabi, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila.
may nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So dito, nang tanggapin nila yon, mamaya-maya ang daming mga nakikipiesta nung panahong yon sa Jerusalem ang nagpunta doon sa lugar na naringgan nilang nagsasalita ng iba't ibang wika. Pumaligid ang mga tao sa ibaba at mamaya-maya ay tumayo si Pedro. At si Pedro ay nagsalita sa 3,000 tao na nakinig. At nagkaroon, kapatid, ng great impact yung kanyang pagsasalita because of the power of the Holy Spirit. Kaya pagkatapos mangaral ni Pedro, ang sabi, nasugatan ang puso ng mga nakinig. Ibig sabihin, gumuhit ang salita ng Diyos sa puso nila. At sabi nila, ano ang dapat naming gawin para maligtas? At ang sabi ni Pedro, mangagsisi ang bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. So dito ay nakita po natin, mga kapatid, na napaka-importante pala ang Holy Spirit sa buhay ng isang mananampalataya. Sapagkat siya ang tinatawag nating the power of influence. Siya ang kumikilos sa puso ng mga tao. Kung hindi mo pa nararanasan na ikaw ay mapuspos ng Holy Spirit, hingin mo iyon sa Panginoon. Kung paano ka nagmimithi na magkaroon ka ng bagong cellphone, nagmimithi ka na magkaroon ka ng bagong boyfriend, kasi tagal-tagal mo nang walang boyfriend, nagmimithi ka magkaroon ka ng bagong girlfriend, kasi kabibreak lang ng girlfriend mo sa iyo, nagmimithi kang mag-asawa, sana mithiin mo rin na maranasan mo ang baptism of the Holy Spirit. Sabagat ang Holy Spirit ay binibigay sa bawat mananampalataya. Papasok siya sa iyo, ang Holy Spirit. At pagpasok niya, hindi mo makokontrol ang dila mo. Magsasalita ka ng iba't ibang wika. Ako naranasan ko yang matagal ng panahon, February 24, 1980. That was more than 43 years ago nang maranasan ko yung baptism ng Holy Spirit sa akin. I was a working student at that time. Nagtatrabaho at nag-aaral. And then, nang ma-experience ko yung pagpasok ko sa school, kasi dati, tahimik ako sa eskwela. Sa isang sulok lang ako noon. Hindi ako makakibo, hindi ako makapagsalita sa harapan. Ninenervyuso ako. Pagka ako tinawag ng professor ko, yung dugo ko umaakyat sa ulo ko, namumula na ako, hindi ko na alam kung ano sasabihin ko. Pero dahil po sa Holy Spirit, tama-tama, quantitative technique in decision making ang subject ko, hindi raw makakarating yung professor. Sinamantala ko yun, tumayo ko sa harapan. Sabi ko, mga classmates, lahat na nasa labas, pasok! Nagulat sila. Nagulat sila. May pa si professor, hindi si classmate, pero di nagkatayo eh. E lahat sila pumasok. Pasok, sige. Walang tatayo dito. Sarado ba lahat ng mga pito? Ang tapang ko, akala mo sino ko. Akala mo professor. Sabi ko sa kanila, ipapatato ko sa inyo ang naranasan ko nang tanggapin ko si Jesus Christ sa aking buhay. Nag-share ako sa kanila. Mamaya nag-iiyakan na po sila. Tapos, taas ako ng kamay. Sino sa inyo available ng Sunday? Taasan, 50 yun, 25 ang nagtaas ng kamay. Kasi 25 lang ang available. Sige, magkita-kita tayo sa Stop and Shop. 2:00 ng hapon, dadalo tayo sa church na inaatinan ko. Yun, nadala ko sila, naimbitahan ko sila sa church. Ang tawag doon ay influence. Through the power of the Holy Spirit. Nakanganga yung mga classmates ko, sabi, di ba yan yung mahiyain? Pag nilalapitan natin yan, classmate, hindi pa ako makatingin sa mata nila, nahihiya ako eh.
Sobra akong mahiyain ng panahong yun. Nagulat sila, sabi, naging makapalang mukha nito classmate natin. Nagsasalita sa harapan natin. Sabi sa akin, preacher ka ba? Hindi ako preacher. May attendee lang ho ako sa church. Amen? Nagsitanggap sila kay Jesus. Pinapatotoo ko lang sa kanila, binago ni Kristo ang buhay ko. Nag-iiyakan na sila, yung pala, pare-pareho lang pala kami ng dati naming buhay. Amen? At karamihan sa mga classmate ko ay mula sa broken families. Kaya pala, matindi ang mga problemang pinagdadaanan nila. Sila ay nadala ko sa gawain sa Lord. So, hintayan kami sa Stop and Shop. Binibilang ko, may kulang pa sa atin. Pag kumpleto na kami, sakay na kami ng jeep. Ilang jeep ang sinaka namin? Mga 2 o 3 jeep yun. Para lamang makapunta kami sa church na inaatinan ko po. Sa lugar dyan, sa malapit sa Recto. Dan dati yung gawain namin nung araw. So, yan po. Ang tawag dyan ay influence. Sabi sa katabi mo, influence. Kasi po, niyo po, sinabihan ni Jesus Christ ang kanya mga alagad na humayo o mangaral ng salita ng Diyos. Sa Marcos 16, talatang 15, sinabi sa kanila ni Jesus, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. So nakita natin sa talatang yan, Marcos 16, talatang 15, ang motibo ng pangangaral ng mabuting balita ay para kumbinsihin ang mga tao na maniwala at tanggapin si Jesus Christ. At pag nakumbinsi sila, ang tawag ay power of influence. Yun po yun. Power of, sabihin nyo, power of influence. Pero bago sila mangaral, ay nagtipon muna sila sa ikalawang palapag upang madamitan ng kapangyarihan galing sa itaas. At ito ay ang Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit ang siyang great influencer. Holy Spirit. Kailangan mo yan sa buhay mo. Alam mo, kaya parang walang nangyayari sa buhay mo. Hindi ka maka-impluensya ng mabuti ay dahil ang Holy Spirit ay hindi pa nagahari sa buhay mo. Pwede nakaka-impluensya ka, kaya lang puro masamang impluensya ang nakbibigay mo sa tao dahil ang nagahari sa iyo, hindi Holy Spirit, kundi ang masasamang Espiritu. Pero pag ang Holy Spirit pumasok sa iyo, sabihin mo, Holy Spirit, sige, sabihin nyo, Holy Spirit, pumasok ka sa akin. Gamitin mo po ako para magbigay ng magandang influence sa mga tao. Amen? So yan po yung una. Ano yung una? Para tayo maging isang good influence, hilingin natin sa Diyos na tayo ay makatanggap ng banal na Espiritu. O mabautismuhan tayo ng Holy Spirit. Hingin mo yun sa Lord. Hingi ka ng hingi ng ibang bagay, yan di mo hinihingi. Ang sabi ni Pedro, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at maging sa malayo at ilanman ang tawagin ng ating Panginoong Diyos. Sabi ng Acts 2, verse 39. So, ang Holy Spirit pala ay pangako sa bawat mananampalataya. Amen? At ang ikalawa, kapatid, how to become a good influence. Hilingin mo sa Diyos na lumawak ang karunungan ng Diyos sa buhay mo. Yun ang ikalawa. How to become a good influence, hilingin mo sa Diyos na lumawak ang iyong karunungan. Ask God to give you an increase in wisdom. Lucas 2, talatang 52. Luke 2:52. Okay? Ayan. Sa Luke 2, verse 52. Ang sabi rito, ito description patungkol kay Jesus. Si Jesus ay isang good influencer. Amen? Ang sabi sa Luke
2:52, patuloy na lumaki si Jesus. Lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod siya sa Diyos at sa mga tao. Yung salitang kalugod-lugod sa mga tao, ibig sabihin sinusundan siya ng mga tao. Kaya nga kalugod-lugod eh. Yung mga tao, nagugustuhan siya. Amen? Anong tawag doon? Good influence. Bakit siya nagkaroon ng good influence? Una, sabi sa Luke 2:52, Jesus grew in wisdom. Hindi tayo magkakaroon ng magandang impluensya kung alam ng tao, bobo tayo. Amen? Totoo po yan. Kung hindi ka marunong maging sa klase, sa school nyo, ikaw ang laging bagsak sa test, magkakaroon ka ba ng good influence sa klase ninyo? Pag nagsalita ka, hindi ka pakikinggan. Alam nila, hindi ka marunong. Pero pag salitain mo sa harapan, ang first honor nyo, lahat makikinig. Pero yung pinaka-bobo sa klase, laging 70 ang grade, tumayo sa harapan, makinig kayo sa akin, wala kwentuhan yan. Kasi mahina ka namang tao eh. Amen po ba? Kaya dito, hingin natin sa Diyos, Lord, tulungan mong lumawak ang aking karunungan. Si Jesus ay nakaranas na lumawak ang karunungan sa kanya, kaya naging kalugod-lugod siya sa mga tao. Ibig sabihin, nakukumbinsi niya ang tao na maniwala sa kanyang mga sinasabi. Kaya nga, anong sabi ng mga tao? Di ba anak ito ni Maria at ni Jose? At narito ang mga kapatid niya. Saan nakakuha ng karunungan ito? Tataka sila. Kasi nagsasalita si Jesus, punong-puno ng karunungan. Nakikinig yung mga tao. Kaya siya sinusundan. Maging si Pedro, di ba? Ang sabi ni Pedro, kanino kami pupunta? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Nasa yung salita ng karunungan. Kanino kami pupunta? So makita natin dito kapatid, pag marunong ang isang tao, malakas ang influence niya sa mga tao. Amen po ba? Maaaring masabi mong, naku, dyan pa lang, number 2, bagsak na ako. Kasi, puro palakol ang grade ko eh. Naku, dyan pa lang, kulang ako sa kaalaman eh. Ano ang sabi ng Bible? Kung nagkukulang tayo ng karunungan, humingi tayo sa Diyos at bibigyan niya tayo. Anong sabi ng Santiago 1, talatang 5 hanggang 7? Bakita natin ang talatang yan. James chapter 1, 5-7. Ano ang sabi dyan, mga minamahal? James 1, 5-7. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-anilangan. Sapagkat ang nag-aalilangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong iyon. So dito nakita natin, sinasabihan tayo, kung kulang ka sa karunungan, Lord, bigyan mo po ako. Kung gusto mo, Lord, bigyan mo ako ng karunungan ni Solomon. Kaya si Solomon dinarayo ng mga tao. Amen? Pinupuntahan ng mga tao si Solomon dahil sa kanyang karunungan. Ang lakas ng impluensya ng isang taong may karunungan. Hindi naman kinakailangan na ikaw ay mag-aral o kaya ay mag-doctorate ka para makumbinsi mo ang mga tao. Hingin mo lang sa Diyos ang karunungan. Kasi si Jesus Christ, hindi naman siya nag-aral ng formal na education sa rabbinical school. Hindi naman siya nag-aral Wala sa Bible na nag-aral siya. Kaya nagkataka yung mga tao, kasi doon sa Nazareth, doon siya lumaki mula sa pagiging sanggol At kilala nila si Jesus. Maaring hindi ito nakapasok sa pag-aaral,
Pero pag nagsalita, punong-puno ng karunungan. Kaya nakumbinsin niya yung mga tao. Kaya humingi ka sa Panginoon. Ngayon, para maging malinaw sa inyo, ano po ba ang karunungan? O wisdom sa English. Ang karunungan sa wikang Griego ay Sophia. Sophia. Na ang kahulugan ay kakayahan na gumawa ng tamang pasya. O kakayahan na gumawa ng tamang paghatol at kakayahan na gumawa ng tamang pagpipili sa buhay. Kasama dyan, kung sino ang sasagutin mo na manliligaw, you need wisdom. Kasi pag nagkamali ka ng pagsagot, pwede kapatid na ikapahamak yan ng iyong buhay. Masira lalo ang buhay mo pag sinagot mo yan. Kaya wag kang titingin sa muka at sa yaman ng tao. Hingin mo yung karunungan galing sa Diyos. Amen? Walang nag-i-amen? Kaya kayong mga lalaki, kung may liligawan kayo, hingi kayo ng karunungan. Sino sa mga ito ang liligawan ko? Hindi yung basta makakita ng sexy at maganda, ligaw agad. Hindi ganun. Amen po ba? Hindi ganun. Kailangan mo ng karunungan. Sabi nga Sophia, the ability to make right choice. Kakayahan na pumili ng tama. Kakayahan na magdesisyon. Sa English, ability to make right judgment. Yun ang karunungan o sa Greek word na Sophia. Ngunit ang karunungan ay hindi lamang po kakayahan na gumawa ng tamang pagpili o tamang pagdidesisyon. Ang karunungan ay may kaakibat na pagkatakot sa Diyos. Halimbawa, may isang tao na nakatapos ng abogasya at pumasa sa pagiging abogado. Marunong ba yung tao? Yes. Kaya lang, kung yung abogadong yun ay gumagawa ng kasalanan, hindi totoong karunungan ang meron siya. Hindi siya marunong. Marunong lang siya sa paningin ng tao dahil abogado. Pero pag tinanong mo si Lord, Lord, matalino ba? Sabi ni Lord, hindi, bobo yun. Bakit po? Nabubuhay sa kasalanan. Samantalang, ang sabi ng Kawikaan 9, talatang 10, Proverbs 9 verse 10, pakitingin po natin, pakipakita natin kapatid, ang Proverbs 9 verse 10. Ang sabi ng Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Kaya pag meron kang takot sa Diyos, pag may takot ka sa Diyos, naku, gagawin ko ba ito? Ayoko, Lord. Ayoko, natakot ako, wag na lang. Karunungan yun. Umiwas ka sa tukso. Umiwas ka sa kasalanan. May nalaglag na 1 milyon sa bag ng kapatiran mo sa Panginoon. Walang nakakakita, ikaw lang, lalapitan mo ngayon, Lord, ayoko po, nakawin niyo, kunin niyo na hindi niya alam. Dinampot mo. Lord, ayokong itago ito. Lumapit ka. Kapatid, yung 1 milyon, ang dami nun, no? Ito naiwan mo. Bakit mo ibinalik? Natakot ka. Pero ano bang naabot mo? Grade 1 lang ang naabot mo. No read at no write ka pa. Kawawa na lang ang buhay mo. Pero, ikaw ay kinikilala ng Diyos na matalino. Bakit? Umiwas ka sa paggawa ng kasalanan. Unlike dun sa ibang tao, maraming naabot, nakapasa pa siya sa board exam. Matalino, graduate with high honors.
At maaaring ang grade ay 96.3 ang general weighted average. Pero nabubuhay sa kasalanan, hindi matalino yun sa mata ng Diyos. Ikaw, ang naabot mo lang ay kindergarten graduate ka. Yun lang, pero takot kang gumawa ng kasalanan, ikaw ay marunong sa mata ng Diyos. At yan ang makakapagbigay ng good influence sa mga tao. Amen po ba, mga kapatid? At ikatlo, how to become a good influence. Maging kalugod-lugod ang relasyon mo sa Diyos. Maging kalugod-lugod ang relasyon mo sa Diyos. Sundan natin ang Lucas 2:52 na sinabi kanina. Sabi, patuloy na lumaki si Jesus sa Luke 2:52. Lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos. Amen? At sa mga tao. So bago po yung siya ay nakapagbigay ng magandang impluensya sa mga tao, una, lumawak siya sa karunungan. Ikalawa, naging maganda ang relasyon ni Jesus sa kanyang Ama na nasa langit. So, hindi lang pala kailangan nating lumawak ang ating karunungan para maging good influencer tayo sa iba, kundi tularan din natin pala si Jesus kung bakit sinusundan siya ng maraming tao dahil ang buhay niya ay kalugod-lugod sa Diyos. Naalala ba ninyo si Jesus nung siya'y mabautismuhan sa tubig? Ilan sa inyo naalala ninyo si Jesus nung mabautismuhan sa tubig? Nabasa niyo ba sa Bible yon? Pagkatapos niyang mabautismuhan sa tubig, umahon siya. At mamaya-maya ay nabuksan ang durungawan ng langit. Bumaba ang Holy Spirit na nasaan yung kalapati. At nagsalita si Daddy God sa kanya. At ang sabi ni Daddy God sa kanya, ang sabi, kapatid, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Intindi, no? Ano bang ginawa ni Jesus? Bakit sinabing ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan? Dahil nakita sa kanya, kay Jesus, yung submission at humility niya kay God the Father. Bakit po kamo? Dahil ang bautismo ni Juan Bautista ay tinatawag na bautismo sa pagsisisi. Kaya lumalapit yung mga tao. Ngayon, si Jesus ba nagkasala? Sino sa inyo to? Si Jesus maraming ginagawang kasalanan. Wala. Pero bakit siya nagpabautismo kay Juan Bautista? Wala naman siya dapat ipagsisi. Nakuha niyo? Anong tawag doon? Humility. Parang ganito, ang pastor, nag-altar call. Sige, lahat po kayo na nais niyong lumapit sa harapan para po magsisi kayo sa Panginoon. Ikaw, alam mo, wala ka namang pagkukulang, pero lumapit ka sa harapan. Kasi bakit? Ina-admit baka may nakalimutan ka na hindi mo lang maalala na nakomit mo sa Panginoon. O kaya, tinatawagan, sige, lumapit po kayo sa harapan para mag-surrender ng buhay. Pastor ka. Ay, sila lang, pastor na ako eh. Pero lumapit ka pa rin kahit pastor ka. At lumuhod ka sa harapan. Anong tawag doon? Humility. Amen? Amen? Humility yun. Katulad yung naatinan ko doon sa Elders Gate sa Baguio City, sa Baguio. Pagkatapos mag-preach ng isang pastor, puro kami mga kapastoran doon. Sabi ng isang pastor, sige po, nagnanais magsuko ng kanyang buhay sa Diyos, lumapit po sa harapan. Mamaya-maya lumapat ako sa harapan, lumuhod ako, iyak ako ng iyak sa Panginoon. Tapos nakita ko rin maraming pastor tumabi sa akin na umiiyak sa Panginoon. Nung kumakain na kami, may lumapit sa akin na isang worker, sabi niya, nakaka-bless po kayong lahat ng mga pastor dito sa conference. Kinakalimutan nyo na pastor kayo. Kasi po, naunahan pa ninyo yung mga hindi pastor na lumapit sa harapan. Yan ay humility. Minsan pahirapan pa, lapit ko, kailangan takutin mo pa, hindi ka lalapit. Wala eh.
Ayaw. Hindi, kayo na lang. Malalaman pa nila ako yung nagkasala, no? Di ba? Kaya, wala kang good influence. Kasi, yung makita mo ang isang tao na lumalapit sa harapan at meron nagmamatigas, nakita niya, kung yun, alam ko, o kayang buhay nyo, lumapit sa harapan, nalapit din ako. Good influencer ka. Amen? Lalo lang kung marami kang invited na mga bago, nag-i-invite, nag-aanyaya sa harapan, ikaw, para sinasabi mo, kayong unang. Hindi, dapat ikaw ang unang makita ng mga invited mo. Amen? Na lumalapit sa Diyos, susunod din yan sa'yo. Pag nakita nila, sa susunod, hindi man sila lumapit ngayon, sa susunod, pag nag-altar call pala yung pastor, dapat lumapit sa harapan. Kasi yung nag-invite sa amin, lumalapit sa harapan. Kaya huwag ka magtaka kung bakit yung mga iniimbitahan mo, yung mga miyembro mo sa cell, hindi lumalapit sa harapan. Kasi ikaw, feeling mo, banal ka kaya ayaw mo lumapit sa harapan. Siyempre, ganun din ang mga tagasunod mo. Amen? Follow the leader lang yan. Amen po ba? Kaya dito nakita natin si Jesus, naging kalugod-lugod ang buhay niya sa Panginoon. At nung babautismuhan ni Juan Bautista si Jesus, ang totoo, tumutol si Juan Bautista. Ayaw niyang bautismuhan si Jesus. Wag. Alam kong you are the Holy One of God. Sabi ni Jesus, sige na, para matupad ang buong plano ng Diyos. Grabe si Lord, submissive talaga sa Diyos, sa Daddy God, na si God the Father. Ang tindi, no? Ha? Ayaw nga ni Juan Bautista ang bautismuhan. Hindi ka pwede bautismuhan. Gawin natin para masunod ko ang plano ng Diyos. Tingnan ninyo, yun po ang kalugod-lugod na relasyon sa Diyos. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit din sinusundan siya ng maraming tao. Gusto mo, sundan ka ng maraming tao. Kahit nasa palengke ka, kapatid, pinakakaguluhan ka, hindi dahil artista ka. Amen? Hindi dahil maganda ka at sexy ka at pogi ka, kamukha ka ng artista, kaya nagkakagulo yung mga tao sa iyo. Amen? Gusto mo magkaroon ng magandang influence sa buhay ng maraming tao, maging kalugod-lugod ang relasyon natin sa Diyos. Makita sa atin ang humility at ang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ika-apat. Ang ika-apat, kapatid, para maging good influencer ka, magkaroon ka ng maraming pera. Diba, matindi yun, kapatid. Talagang marami kang makukuhang susunod sa'yo pag marami kang pera. Alam niyo ba yun? Ang pera ay hindi masama. Ang masama ay kung wala kang pera. Sabi mo sa katabi mo, ang pera ay hindi masama. Sige, sabi sa katabi mo. Ang masama ay wala kang pera. At ang masama ay iniibig mo ang pera kaysa sa Diyos. Pero kung gagamitin mo ang pera para maka-impluwensya ka sa kabutihan, maganda po yan. Amen? Gamitin mo ang pera para sa kabutihan. Basahin natin ang mga ngaral 9:14 hanggang 16. Ecclesiastes 9:14-16. Sige. 14-16 dyan, ha? Tumayo tayong lahat, basahin natin. Sige, sabi sa katabi mo, tumayo ka. Pag sumunod dyan, matinding influence mo sa kanya. Amen? Tumayo. Nung sabi mo, tumayo ka, tumayo. Hallelujah. Kamay mo, katabi mo, sabi mo, good influence. Napatayo mo yung katabi mong yan. Basahin natin, English yan. Sabi sa katabi mo, English yan. Okay, ready? 1, 2, 3. There was once a small city with only a people in it, and a powerful king came against it, surrounded it, and built huge siege works against it. Now there lived in that city a man poor but wise, and he saved the city by his wisdom. But nobody remembered that poor man.
So I said, wisdom is better than strength. But the poor man's wisdom is despised, and his words are no longer heeded. Umupo na po ang bawat isa. Ang sabi, papaliwanag ko lang sa maigsi, merong isang mahirap na tao pero matalino, nakatira sa isang syudad. Ito ay kukubkubin o